Ayun mga tol, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po ay lubos na nagpakasalamat po sa lahat po ng mga sumusuporta po sa akin, na wala sana kayo magsawa. Sa ngayon mga tol, itong araw na ito yung araw na babalik na ako sa bundok doon sa kagubatan para pagpatuloy po yung mission namin doon at mahanap na rin yung mga kasama ko, lalong lalo na yung dalawa kong bayaw. So gabihin siguro ako mga tol, mula dito aalis ako ngayon, makarating siguro ako sa bundok doon sa kagubatan siguro mga gabi na siguro, dahil mula dito tungo doon malayo pa. So andito ako ngayon sa bahay ng aking mother-in-law at dito ko muna iiwan yung mga anak ko, pamilya ko, kasi kung doon sa amin, bahay namin, sila lang doon, wala silang ibang kasama. So minabuti ko na dito ko muna iiwan sa aking mother-in-law niya. Tapos yung mama ng asawa ko, yung mother-in-law ko, ay may sa akin, may pinakapakiusap sa akin na yung dalawa daw niyang anak na si Bads at si Remart ay pagsikapan ko raw na mahanap ko sila, kasi alalang-alala na yung ina namin sa dalawa niyang anak na si Bads at si Remart. Yung mga tol, sa sobrang lungkot, pag-alala ng kanyang mga anak niya, ay may indang karamdaman doon sa loob ng kwarto. Nakiusap siya sa akin na kailangan sa pagbalik ko raw doon sa kagubatan ay makita ko yung dalawa kong bayaw at sabay-sabay kami makauwi dito. So yung pamilya ko ay dito ko muna iiwan pansamantala para naman sa safety nila, at kasama na dito yung ama at papa namin, lalo na yung mga anak ko, para sa safety nila. So ngayon aalis ako, aakyat na ako muli doon sa kagubatan. So pipilitin ko na mula ngayon matawagan ko sila bago ako alis, para pagdating ko doon sa bundok ay magkita-kita kami kaagad para hindi na mahirapan sa paghahanap nila. Sana pakishare sa video ito para makita ng dalawang bayaw, mga kasamahan ko, kung saan ako pwede makikita nila, kung saan kami pwede magtagpo, at magbigay sila sa akin ng location katulad ng pinag-uusapan namin noon bago ako nakababa, na may location na doon kami pwede magkita. So sa ngayon mga tol, update lang muna yung mga pamilya ko, yung mga anak ko. So nandito sila sa bahay ng aking mother-in-law, yung asawa ko. So ito na yung araw na babalik ako sa pag-akyat doon sa kabundukan. Ito yung anak ko na si Ridin, yung bunso kong anak. Dito rin yung asawa ko, iniwan ko dito sa bahay ng aking mother-in-law. So yung pakiusap ng aking mother-in-law na pagsikapan ko raw, pipilitin ko raw na mahanap yung dalawang niyang anak, kasi alalang-alala lang talaga yung mother-in-law namin sa yung mama namin sa dalawa kong bayaw, sa si Bads at si Remart. Papa andito rin, kamukha talaga ni Bads yung father-in-law ko po. Gwapo yan, parang hapon. So dito ko muna iiwan ang aking mga anak
sa bahay nila ng aking mother-in-law. Dahil itong oras na ito ay maghanda na ako para sa pag-akyat doon sa kagubatan. Ya, ate, asa si Kuan? Ate Argel. Oh, Ate Argel, ali. Ate Argel. Lakaw na si Papa. Lakaw na po. Ingat. Mag-ingat ka. Salamat. Dire lang mo ni Mama ha. Nilaga. Dire lang mo kang lola. Balik na rin si Papa. Ato sa tungkwaon imong tito og imong mga duha ka tito nimo didto. Kay imong lola nabalakan na sa kuan. Yung mga tito. Nya lang, ito yung asawa ko. Nalungkot din ito sa dalawa niyang kapatid, yung mga si Rimat at si Bads, pati yung mama namin ay sa ngayon may iniindang karamdaman sa sobrang lungkot siguro sa pag-alala ng kanyang dalawang anak na hindi nakasabay sa akin sa pag-uwi sa kaarawan ng aking anak na si Redin, yung bunso ko. So nakiusap yung mama namin na sana sa pagbalik ko dito, pagbaba ko ay makasama ko na rin yung mga bayaw ko para sabay-sabay kami itong uuwi dahil malapit na din yung kaarawan ng aking asawa, yung kapatid ni Bads at ni Rimark, itong asawa ko. Ang kaarawan ng aking asawa ngayong June 29 at yung papa namin malapit na din siya mag-birthday ngayong June 3. So kapareho lang sila ng buwan ng aking asawa, yung kaarawan nila. Si Papa June 3, tapos yung asawa ko June 29. Si Mama ha? Oh, si Mama June 10. At tatlo pala sila sa June magdaraos ng kaarawan. Si Papa June 3 at si Mama June 10 at yung asawa ko June 29. Kakatapos lang ng kaarawan ng aking anak, kasunod naman yung si Papa at si Mama at yung asawa ko. Pero itong dalawa kong anak malayo pa ito, December ito sila, December 14 at 19. So dito ko muna sila iiwan mga tol, dahil itong araw na ito yung katulad ng sinasabi ko kanina na aakyat talaga ako doon sa bundok para hanapin yung mga kasamahan ko. Kaya bago ako umalis, iiwan ko sila muna dito sa bahay ng aking father-in-law para may makasama naman sila dito. Kasi kung doon lang sa tahanan namin ay hindi natin alam yung safety nila. Aden, mapaakan ka sa Miming ha. Naglalaro si Miming oh. Uy, lakaw na si Papa. Lakaw na si Papa. Muuban ka. O gusto daw sumama ng aking bunsong anak, si Raiden. Uban ka ni Papa? Hindi man pwede ka uban to, matrabaho man si Papa. Magtrabaho man ko. Ha? Magtrabaho si Papa. Dili man ka pwede mo uban sa trabaho ni Papa kay layo man. Basta si Papa. Babay na si Papa. Ningawan si Papa niya. Ito. Gusto lang sumama sa trabaho yung bunso ko. Timba. Banha, ano na? Babay ni Papa. Diri lang sa mo ni Lola ha. Diri lang mo kang Lola. Diri lang mo kang Lola. Lakaw naman ko. Balik na si Papa trabaho. Diri lang ka balik kami ko dayon.
Papa, hanapin mo si Tito. Gustong Si Tito. sumama talaga ng aking bunso. Tito ba? Kasi pag wala ako, talagang mamimiss talaga ako ng batang ito. Kasi sa pagtulog nito magabi, ako talaga ang hinahanap nito. Lalo na pagising sa umaga, ako talaga ang hinahanap ng bunso ko. Sanay kasi itong mga batang ito na kapag matulog sila, katabi nila ako. Lalo na sa pagising nila sa umaga, ako yung unang makikita nila. At ito yung asawa ko, sigurado. Amping Papa! Babay Papa! Kiss Papa! Babay Amping Papa! Kiss Papa! Babay Papa! Amping! Init ka sa mundo! May trabaho mo, papa. Baba na si mama, baba na si mama, baba na siya. Ito yung pinsan ni Raiden, yung pamangkin ko na si Maymay. Oh. Si mama andito sa loob ng kwarto. Magpahilot mo niya, pahilot. Gusto daw magpahilot. Oh. Lutas mama lang. So nagbibihis pa si mama. Mamaya na natin siguro i-video pagkatapos niya magbihis. Yun nga, nakiusap yun si mama sa akin, ha. Kailangan ko raw maiuwi yung dalawa kong bayaw na si Babs at si Remite kasi alalang-alala na si mama. Tapos sa sobrang lungkot siguro, kaya nun may iniindang karamdaman si mama. Gusto daw siya magpahilot. So dito naman yung asawa ko, siya nang mag-aalaga sa mama namin para makarecover yung katawan niya kasi may nilalagnat si mama Len. Yung ano daw niya, may tawag daw? Piang. Ay piang daw. Sa Bisaya pa. Piang kasi naano kasi sila ni nung sinasakyan niyang motor. Oh. Nahulog daw sa motor. Na gustong magpahilot. So medyo tahimik dito mga tol. Ay, yung ibang mga bata ay hindi pa nagising. Anong oras na? 6:35. Alas 6 pa ng umaga. Alas 6:35. Kape muna. Kape muna, kape. So, kape tayo mga tol. Bago ako aalis, magkape muna ako. Init. Sana sa pagdating ko doon sa kagubatan, sana ay makita ko kaagad yung mga bayaw ko, mga kasama ko. So pakishare na lang ng video ito mga tol para malaman ng dalawa kong bayaw at mga kasamahan ko na paakyat na ako. Tapos ipaabot niyo rin sa kanila kung maaari lang, pakisuyo na lang po. Paki-comment na lang sa kanila na yung mama namin ay nag-alala na sa dalawa kong bayaw na si Babs at si Remite. Tapos nilalagnat daw kasi kagabi hindi kami nakapunta dito kaagad. So kagabi lang nilagnat si mama kasi sobrang lakas kasi ng ulan dito kagabi, kaya hindi kami nakapunta dito. So ngayong umaga, ngayon lang kami nakarating.
pinuntahan namin dito kasi dito ko iiwan yung mga anak ko, yung pamilya ko. Hindi namin alam na may karamdaman pala si mama. Tapos pagsabi niya sa akin kanina, ganun ang pagsabi niya nga dapat ko raw hanapin yung dalawa kong bayaw kasi alala na daw siya. Yun nga, katulad ng sinasabi ko kanina. Kaya ano na lang po mga tol, pakisuyo para malaman kaagad ng aking dalawang bayaw na kailangan talaga kaming magkita. Kasi malapit na din yung kaarawan ng papa at mama namin. Ngayong darating na June 3 at June 10. Sana ay gagaling na kaagad si mama. Tapos ang problema dito ay wala daw gamot. So may konti naman akong natirang pera dito. So yung asawa ko na lang yung magpunta doon sa market para magbili ng gamot doon sa butika. At yung kinakailangan nila dito, yung pagkain nila. Pero may natira pa naman akong pera dito. So pagkasyahay na lang nila ito.